lahat, my name is Jella Vilino. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. Ang pag-click the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Kumusta naman ang undas nyo? Sana'y nasa mabuti kayong lahat. At disclaimer lang sa mga taong ayaw sa mga video ko ay pwede nyo po itong skip at maghanap kayo ng video gustong-gusto nyo dahil ang mga video ito ay para lang sa mga taong gustong manood ng aking upload video. Salamat! Lahat naman tayo ay nakakaranas ng katamaran sa buhay. Katamaran sa paggalaw, katamaran sa pagtrabaho, katamaran sa isip. Gusto na lang maghilata buong araw. Minsan naman, tinatamad kang mag-vlog, tinatamad kang maglinis ng bahay nyo. Kahit ako nga, tinatamad. Kahit nga ako sinasahuran araw-araw, tinatamad pa rin. Hindi natin maiiwasan yan. Minsan naman, napakahirap mag-isip, lalo na pag kumuha ka ng mga motivation para sa iyong sarili. Pero kung i-apply natin sa ating mga sarili, na lagi na lang tayo tatamarin, ay hindi na ito normal sa ating mga sarili. Wala tayong mapapala kung ipairan natin ang katamaran sa ating mga sarili. Gusto mo ba maghilata na lang buong araw? Ayaw mo ba magplano sa mga bagay na gusto mong maabot? Ayaw mo bang simulan ang araw mong masigla? O ayaw mo ba talagang makamit ang gusto mong ninanais na maging masaya sa buhay mo? Kung paiiralin natin sa ating mga sarili ang pagiging tamad at hindi na kumilos para sa ating mga sarili, ay hindi yan maganda sa ating kalusugan, hindi yan maganda sa ating pamumuhay. Dahil ang ganyang sitwasyon, ang katamaran ay hindi dapat ina-apply sa ating buhay. Nagdadala ito ng negatibo sa ating buhay. Pero hindi naman sabi na tinamad ka ay negatibo na ang nasa isip mo lahat. Minsan kasi pagod na tayo. Pagod na tayong magtrabaho. Pagod na tayong asikasuhin ang lahat dahil galing ka pa ng trabaho mo tapos uuwi ka ng bahay, ikaw pa rin ang kikilos, diba? Kasi minsan, nakukuha natin ang katamaran natin sa depresyon, sa pag-iisip, sa mga anxiety na iniisip natin at ina-apply natin sa ating mga sarili. Dahil minsan, nakakaranas tayo ng pagbabash ng tao, ng panghuhusga ng tao, yung hindi tayo nila tinuturing na katulad nila. May iba't ibang dahilan ang pagkakatamad, may iba't ibang dahilan kung bakit tinatamad ka sa iyong sarili at kumilos para sa buhay mo. Pero, kung wala namang dahilan ang pagkatamad mo, ay ibig sabihin, ay tamad ka na mag-unlad ang buhay mo, tamad ka na mag-isip ng kumuha ng mga magandang motivation para i-apply sa sarili mo. Huwag pairalin ang katamaran. Dahil sa panahon natin ngayon, kapag wala kang nabot sa iyong buhay, kapag wala kang kaya sa buhay, hindi ka mayaman, sasabihin ng ibang tao, tamad ka. Pero, alam naman natin sa ating mga sarili na kailangan nating magsipag. Kailangan natin mag-hard work araw-araw para kumita tayo ng salapi. Ang iba kasi gusto na lang manghusga. Ang iba kasi piling mayaman. Porkit nakangat lang sa buhay, inuhusga na yung nasa baba. Kaya, kailangan natin na maghanap ng magandang motibasyon para na-apply natin sa ating mga sarili kung paano tayo the way na kumilos, the way na hindi tayo tatamarin, the way na magsumikap tayo katulad ng iba. Kasi kung i-apply natin sa ating mga sarili ang pagkatamad, ay wala tayong maaabot. Kahit nga buong maghapon, makahilata ka lang dyan. Wala kang gagawin. Paano na ang pagkain mo? Paano nang bayarin mo sa kuryente? Paano nang bayarin mo sa bahay? So, saan ka kukuha kung manghilata ka lang buong araw? Pinapatunayan mo lang sa sarili mo na tamad ka. Pinapatunayan mo lang sa sarili mo ang panghuhusga ng tao na hindi mo kayang kumilos, na maghiga ka na lang at umasa sa iba. Kailangan tayong magkakuha ng kalinga sa ating mga kaibigan. Kailangan tayo na may tiwala sa ating sarili. Kailangan tayo magsumikap. No one else gonna do the work for you. Kaya kung tamad ka, kailangan mong mag-isip at kumilos para sa iyong sarili. Una na gagawin mo sa iyong sarili, kailangan mong matanggap kung ano ka ba talaga.
dapat yan ang gawin mo sa iyong sarili. Na ang pagtanggap na umamin sa iyong sarili na tamad ka nga. Hindi naman talaga natin maiiwasan ang pagkatamad. At hindi naman bawal yung tamad. Wala namang may nagkokontrol sa buhay mo. Dahil choice mo yan na maging tamad ka. Nakadepende yan sa mga dahilan mo. Whatever the reason, it's important to be kind and compassionate with yourself. Kaya, kailangan mong magbago. Hindi ka lagi araw-araw tamarin. Kailangan mo maging aktibo sa buhay. Kapag tinatamad ka, magpahinga ka lang. Huwag kang tumigil. Kasi lahat naman tayo napapagod. Pero huwag mong ipasok sa isip mo na tamad ka. Pagod ka lang. Dahil kung ipasok mo yan sa sarili mo at sa isip mo, huwag hayaan na magiging tamad ka. At huwag hayaan na papasok ito sa subconscious mind mo. Kasi kapag nakapasok ito, ay lalo ka lang hindi makapag-isip ng tama. Alamin mo rin kung bakit tinatamad ka. Alamin mo kung bakit nawawala sa sarili mo ang motivation mo. Kung bakit napapairal mo sa iyong isipan ang pagkatamad. Dapat tukuyin o alamin mo ito. Para nang sa gayon, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Baguhin mo ang iyong habit. Iwaksi mo sa iyong isipan ang negatibong habit. Baguhin mo ito. Palitan mo ng positibong pag-iisip. Dahil ang negatibong habit mo sa iyong isipan, yan ang nagdadala sa iyo na naliligaw ka ng landas ng tinatahak. At kung bakit wala ka ng gana mag-isip ng ayos, nawawalan ka na ng gana sa buhay para mabuhay, tinatamad ka na, nag-iisip ka na ng hindi maganda. Example, katatapos mo palang kumain, nanood ka na ng TV. Pagkatapos mong manood ng TV, natulog ka na. Kung yan ang habit mo, ay wala kang mapapala. Wala kang improvement sa iyong sarili. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka pwedeng manood ng TV pagkatapos kumain. Ang ibig kong sabihin ay dapat gumalaw ka, kumilos ka para na maipakita mo sa iyong sarili na hindi mo magiging habit ang pagkatamad mo, ang mag-antay ka lang na biyayaan ka ng grasya ng iba. There's nothing wrong with taking sometimes off to yourself, but it's a lot harder to get going again when you are off of schedule and need to get back on it. Mararamdaman mo yan sa sarili mo, diba? Pag natulog ka, tapos nagising ka na, tinatamad ka na bumalik sa gawain mo. Kaya wag mong ihabit sa sarili mo ang pagiging laziness. Kasi kung puro ka lang lazy, puro lang katamaran ang ipairal mo sa utak at puso mo, paano na ang bukas? Paano ng pagkain mo? Paano ng bill ng kuryente mo? Paano ng pamumuhay mo? Mailalagay mo rin sa isipan mo ang mainggit sa iba. Kasi kung bakit? Dahil maiisip mo yung mayroon sila na wala ka. So, ang kasagutan ay nasa iyong puso at isipan, sa iyong sarili. Dapat ka gumawa ng hakbang para matulad ka rin sa iba na masaya, may magandang motivation na ginagawa sa kanilang sarili. Kaya, dapat tayo ay kumilos, magplano at gawin ito. Isipin mo ng maigi kung bakit dapat kang magtrabaho ng maigi. Dapat may layunin ka sa buhay mo. Kasi kung may layunin ka sa iyong sarili, malabo kang maaapektuhan ng katamaran. Goals are fantastic way to build a motivation. Dapat ang gagawin mo sa iyong buhay na isinaalang-alang mo sa iyong layunin ay dapat karapat-dapat sa iyo at kapani-paniwala sa ibang tao. Hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili mo. Dapat hindi lang puro salita.
Dapat ginagawa ito specific, relevant, and you have a time. May timeline ka sa iyong layunin. Halimbawa, ang pangarap mo ay makapag-build up ng sariling bahay. So, kailangan mong pagsikapan para makuha mo ang bahay na gustong-gusto mo. Magtrabaho ka, mag-ipon ka, kumuha ka ng lakas sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, lalo na sa sarili mo. Kaya, huwag mong pairalin ang katamaran sa buhay mo. Ilagay mo lagi sa isipan mo na I can do it by my own without helping others. I'm not going to lazy. I need to stand up my own self. Ilagay mo sa iyong isipan ang good motivation, power of mind, power of health, power of love. Kumuha ka ng lakas sa iyong pamilya, sa paligid mo, sa mga kaibigan mo, tulad ng sinabi ko. Kasi kung mayroon kang fighting spirit na kaya mo gawin ang lahat, magagawa mo without hesitating yourself, without doubting yourself. Pero bago yan, sabayan mo rin ng panalangin sa Panginoon. Sabayan mo rin ng pag-iingat sa iyong sarili. At huwag mong pairalin sa puso at isip mo ang katamaran, dahil ang mga tamad ay wala na yang magawa sa buhay, kundi ang mag-antay ng biyaya ng iba. Pero ikaw may chance pa na iahon ang sarili mo at hindi ihabit ang katamaran. Kaya kung ako sa'yo, tumayo ka dyan, gumalaw ka para sa iyong sarili kung paano ito mag-improve. Dapat sisimulan mo ito sa mga maliit na bagay. Dahan-dahan lang, huwag mong biglain. Huwag mong biglain ang iyong kakayahan. Kung hindi mo kayang abutin ang malalaking bagay sa biglaan, magsimula ka sa dahan-dahan at sa maliit, para sa gayon, ma-maximize mo ang lahat ng galaw mo at maisip mo ang tamang ginagawa mo na hindi ka magkakamali. Huwag kang mangarap ng kay taas-taas. Dapat magsimula ka sa maliit para malaman mo kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit patuloy kang nabubuhay at hindi mo pinapairal sa iyong sarili ang pagkatamad. Marirealize mo rin yan sa sarili mo na you be proud of yourself.